Naniniwala ang ilang mambabatas sa tila binago ng Korte Suprema ang mga patakaran sa impeachment. Kasunod ng desisyon nitong pagtibayin ang pagdedeklara ng unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte noong 2025. Si Senate President Tito Soto, pinalutang ang pag-amyenda sa saligang batas. Yan ang aking sinaksihan. Sa February 6 matatapos ang one-year bar o pagbabawal na magsampa ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya inaasahan na raw ng bise ang mga panibagong tangkang sampahan siya ng impeachment complaint. Hindi lang ngayong taon na ito, dahil sigurado kapag hindi sila nakapag-file ngayong taon, susunod na taon at hanggang matapos ang aking termino. Nasa the Netherlands si Vice President Duterte para bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa detention facility ng ICC. Mula pa noong 2023, hindi raw tumigil sa paghahanda ang legal team ng bise kahit di natuloy ang paglilitis sa kanya noong nakaraang taon. Pero di na raw niya ito binanggit sa kanyang ama. Mabuting pag-usapan na yung mga ibang bagay na mas may relevance sa buhay natin at sa bayan kaysa yung sa impeachment. Ipinagpasalamat din ng bise ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang apela ng Kamara sa pagdedeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Gayunman, binanggit ng Korte Suprema na hindi nila inaabsuelto si Duterte sa mga paratang. Sinusunod lang daw ang itinakda sa saligang batas na isang beses lang sa isang taon pwedeng magsimula ang impeachment proceedings laban sa isang impeachable na opisyal. Si Senate President Tito Soto kakausapin ang liderato ng House of Representatives kung ano pa ang maaring gawin sa aniyay pagkakamali sa desisyon ng Korte Suprema. Bottom line, ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Yan ang itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. I think impeachment now is an impossible dream. Pinalutang din ni Soto ang usapin ng pag-amyenda ng saligang batas para raw maiwasto ang ginawaan niyang panghimasok ng kataas-taasang hukuman sa kapangyarihan ng Kongreso. Palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin. Pagka ganyan, pagkatapos marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan para or maghihintay tayo decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na ito. Tingin din ng ilang kongresista binago ng Korte ang rules on impeachment. The Supreme Court has not merely reviewed the House's compliance with clear constitutional commands, it has rewritten the operating manual for impeachment initiation. It has supplied new rules, new timelines, and new consequences that are nowhere found in the text. This sets a very dangerous precedent that weakens separation of powers. Sa desisyon na inilabas kahapon, may mga nilinaw ang Supreme Court. Una, ang unang 3 impeachment complaints laban kay Vice President Duterte ay hindi inilagay sa order of business ng Kamara sa loob ng nakatakdang 10 session days. Dahil ang dapat sundin sa pagbibilang ng araw ay simpleng calendar day o bawat literal na araw na nakasesyon ng Kongreso. Ang sinunod kasing bilang ng Kamara sa isang session day mula sa pagbukas ng sesyon hanggang sa i-adjourn ito. Pangalawa, maituturing ng initiated ang isang impeachment complaint, kaya aandar na ang one-year bar sa paghahain ng iba pang impeachment complaint laban sa opisyal kapag in-refer na ito sa Committee on Justice. Kung hindi inilagay sa order of business sa loob ng 10 session days o pagkatapos nito ay hindi in-refer sa House Committee on Justice sa loob ng 3 araw o kung hindi ito inaksyonan ng Kamara bago mag-adjourn sine die. Ang ika-4 na impeachment complaint noon laban sa bise hindi na dumaan sa Committee on Justice at direktang ipinadala sa Senado dahil suportado ito ng mahigit 1/3 ng mga kongresista, alinsunod sa probisyon ng saligang batas. Dati, sinabi ng Supreme Court na dapat binigyan ang bise ng pagkakataon na sagutin ang mga paratang bago i-refer sa Senado. Pero sa bagong resolusyon, nilinaw ng Korte na kung ganitong paraan ang gagamitin, ang pagkakataon ng nasa sakdal na magbigay ng panig ay sa paglilitis na mismo sa Senado. Ayon kay former Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, isa sa mga bubalangkas sa 1987 Constitution, sa bagong resolusyon ng Supreme Court, mas bumilis ang second mode of impeachment o yung pagpa-file ng complaint ng 1/3 ng lahat ng miyembro ng House of Representatives na agarang itatransmit sa Senado.
Kung dati kasi required na padaanin pa ito sa House Committee on Justice, ngayon sinabi ng Supreme Court na maaari na itong gawin ng Kamara kung nais lamang nila. Mas maganda na ngayon at hindi na masyadong mahigpit ang proseso ng impeachment. Tinanggal na yung mga requirements na kailangan magkaroon ng hearing, kailangan magkaroon ng prueba na naintindihan nila yung complaint at saka yung ebidensya. Hindi na kailangan yun. So optional na lang yung hearing at saka yung dating procedure na i-refer na sa committee as a way of initiating a complaint. Pero kabaliktaran ang tingin ni Soto dito. Kailangan ma-ensure na yung endorsement ng mga members verified. Hindi pa pwedeng basta pirma. Kailangan i-confirm din ng member ng House supporting the grounds for the complaint. Tapos, every member should be given a copy of the complaint. As well as the evidence supporting. Kailangan bigyan lahat. Napakadali ng pigilin ng impeachment yan. Sabihin ng isa, ayoko basahin eh. Punto pa ni Ascuna, hindi na rin pwedeng upuan o hindi aksyonan ang impeachment complaint. To cover the loophole, when Congress makes ipit the complaint, doesn't refer it to a committee, iniipit lang, and lumampas yung panahon, sabi ng Supreme Court, hindi pwede yon. If you do not refer to committee within the time period and the time lapses, yun, commence na rin yun. Or even if you do not refer to committee and the time is still running, but the Congress adjourns, yun, initiated na rin yun. Wala ka na mai-impeach. Kasi ang gagawin ng kahit sino, magpa-file ng impeachment ng walang kakwenta-kwenta, basurang impeachment, siguradong walang mangyayari. Hindi na pa pwedeng entertain yung pangalawa, pangatlo, pang-apat na impeachment. Panukala ni Ascuna, may magagawa pa ang Kongreso sa pamamagitan ng pagpapasa ng rules na naaayon sa posisyon nito. Palagay ko, pwede nilang baguhin yung mga sinabi ng Supreme Court as long as it's consistent with the Constitution. They can adapt all the rules they like as long as it is consistent with the Constitution. Sabi naman ng ilang kongresista, para maiwasan ang constitutional crisis, baguhin na lang ang rules of impeachment ng Kamara. If we will be insisting on what we believe and we will not be recognizing the authority of the Supreme Court, we will be having a chaotic nation na nagkakanya-kanya ng polisiya gusto nilang mangyari. Meron tayong pagtingin na nagkaroon ng judicial overreach at kung kinakailangan na ibaguhin yung House rules para to comply with the Supreme Court decision, nang sa ganun hindi uli pwedeng takbuhan ng mga abuso sa kapangyarihan ang Supreme Court, then so be it. Ginagalang naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang desisyon ng Korte Suprema. Ang Supreme Court po ang siyang final arbiter ng mga legal issues. So, nire-respeto po yan ng Pangulo. Ayon sa mga leader ng House Committee on Justice, wala nang epekto sa impeachment proceedings laban kay Pangulong Bongbong Marcos ang desisyon ng Korte dahil na-refer na ang reklamo sa kanilang komite. The resolution has no effect on the impeachment of the President. First, the President is sought to be impeached by two groups. By the filing of complaints, and these were endorsed. And these complaints have now been referred to the Committee on Justice. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Nagsalpukan ng isang motorsiklo at isang tricycle sa bahagi ng National Road sa Kawayan City, Isabela. Paliko noon ang tricycle at nasa linya ng kasalubong na motorsiklo. Tumalsik ang rider na naputulan ng dalawang daliri. Sugatan din ang binatilyong tricycle driver. Wala silang payag pero ayon sa pulisya, nagkaayos ang dalawang panig. Sa muling pagbalik ni alias Totoy sa NBI Homicide Division, pinaeksamin ng mga investigador ang kanyang mga kamay. Kasunod yan ang kanyang salaysay na kumapit siya sa tali sa isang gondola nang tumalon ng 14 na palapag mula 39th floor hanggang 25th floor ng condominium building nila Michelle D. at Rian Ramos. Yan daw ay para tumakas matapos daw marinig na tatapusin na umano siya matapos umanong bugbugin ng mga bodyguard nila D. at Ramos.
Sa eksaminasyon ng mga medical expert ng NBI, may nakita silang mga pagaling ng mga marka sa kamay ni alias Totoy. In the medical examination conducted by our doctors, may nakita talaga sila na mga healed mark doon sa kamay ni alias Totoy. The reason for this is for us to be able to know kung yung healed marks may be compatible to a potential wound or marks incurred by a victim na napatali ay napahawak doon sa tali. Ang pagtalo ni Totoy, binanggit din ni Di sa inihain niyang blotter sa barangay. Base sa blotter, nangyari raw yan nung nasa Iloilo siya. Nakauwi lang daw si Michelle noong alas 3 sa madaling araw ng January 18. Kinompronta raw niya si alias Totoy tungkol sa umano'y pagnanakaw. At nang sabihin na ipapapulis niya ito, hindi raw ito nagustuhan ni alias Totoy at hinablot daw ng malakas ang kanyang braso dahilan para masaktan at magkapasa siya. Bukod sa pasa, nagkaroon daw siya ng mga kalmot at bakat ng kuko sa kanyang kanang braso. Sa blotter, sinabi rin ni Di na dahil sa nangyari, nangamba siya para sa kanyang buhay at reputasyon. Hindi raw siya sigurado sa kung anong kayang gawin ni alias Totoy lalo't nagkaroon ito ng access sa kanyang bahay. Naniniwala raw siyang banta sa kanyang buhay at pamilya si alias Totoy. Ang tumanggap ng blotter noon, kinwento na emotional daw si Di nang magtungo sa kanilang tanggapan. Ang pinakang purpose po niya nung pagpunta dito is magpapablatter nga po siya. Meron po siyang pinapakita as a proof, pero in-advise ko po siya na magpa-medical po siya. Pero giit ni alias Totoy, hindi totoong sinaktan niya si Di. Hindi po yan totoo sinasabi niya. Yung umuwi siya na galing Iloilo, 18 ng umaga. Ginising niya ako, tinadyakan niya ako sa ulo. Sabi sa akin, bangon ka, maglalaro tayo. Tapos yun, sabi niya, maghubad ka. Naghubad sa akin yung bodyguard niya kasi hindi ako makahubad kasi sobrang sakit ng katawan ko sa bugbog nila. Tinanong niya sa akin kung anong gamit kong kamay pagsulat. Sabi niya sa akin, sabi ko kanya, kaliwa. Hinawakan niya yung kamay ko, pinasok niya sa tiyan niya, kabilaan. Tapos, inangat niya ang kamay ko, ilagay niya sa liig niya ganyan. Dinidikit niya. Tapos sabi niya, gusto mo laro. Sabi ko, wag po ma'am. Tapos hidiin niya. Hindi ko naman yan masaktan siya kasi bantay sarado ko sa mga bodyguard niya eh. Inaantay pa ng NBI ang resulta ng medical certificate ni alias Totoy na ginawa nang lumapit siya sa NBI. Hawak na ng NBI investigating team ang litrato ng mga bodyguard at tauhan ni Di na umano'y sangkot sa insidente. Nakakuha naman ang aming team ng CCTV videos ng detention facility ng Makati Police Station kung saan makikita si alias Totoy nang dinala siya roon noong gabi ng January 19. Gayon din ang 2 beses na paglabas sa kanya dahil sa pag-inquest sa kanya noong January 21 at pagpapalaya sa kanya nitong umaga ng January 22. Kabilang ang mga ito sa ibibigay ng Makati Police sa investigating team ng NBI. Nauna nang sinabi ng Makati Police na handa sila makipagtulungan sa anumang gagawing investigasyon kaugnay sa pananakit umano ng 2 nilang pulis. We are actually adhering to the principles of thoroughness. Masaya kami na makikipagtulungan sila. Huwag mo sila mag-alala because we're going to give them a fair treatment. Ayon naman sa mga abogado ng Beauty Queen at isa pang inireklamo na si Samantha Panlilio, di nabasa ni Panlilio ang reklamo pero kumpiyansa raw siyang madidismiss ito dahil pawang gawa-gawa lang daw ito. Ipinunto rin nila ang pagkakaresto kay alias Totoy para sa qualified theft. Bagamat na-dismiss daw ang reklamo, nirefile na raw ito. Makikipag-ugnayan daw sa mga kinaukulan ang kanilang kliyente para malinis ang kanyang pangalan. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Sermon ang inabot ng 4 na rider na nag-Superman stunt sa kahabaan ng Commonwealth Avenue noong Lunes. Saksi si Mark Salazar. Ganito sila nung Lunes ng gabi sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Akala mo mga Superman na hindi takot masaktan. Na tila wala ring takot sa pananagutan, kaya basta-basta gumagawa ng stunts na takaw disgrasya. Eto na sila kanina, habang pinapanagot ng LTO at sinesermonan. Huwag mo kong ginulong. Magkakarera kayo eh. Magkakarera kayo kaya kayo lumabas. Ito, nagmumotor din ako. Lahat ng pinagdaanan yung pinagdaanan ko. Pareho palang 16 anyos lang ang dalawang nag-Superman stunt sa video. May 2 pa silang kasama sa umano'y drag race, pero hindi na nakuna ng video. Kasama ang mga magulang nilang pinaharap sa LTO kanina. Nagalitan ko. Sinabi ko lang, sasabi ko pag next time, ganyan mga huwag kayo makikisali sa mga tropa-tropa kasi mahirap.
Mahirap man sa mga obligasyon sa mga bagay na ganyan eh. Malabo ang kuha sa plaka ng kanilang motorsiklo sa nag-viral na video. Pero may kakayahan sa digital forensics ang QCPD Traffic Enforcement Unit. Kung nakita namin yung viral video and nakita namin na yung isa is my plate number. So pina-enhance namin doon sa mga IT natin from QCPD and we came up with yung plate number and immediately po i-verify namin with LTO and yun. Nakita na natin yung records. Na-impound ang isang motorsiklong ginamit habang ang isa naman ibinenta umano agad sa nangangalakal na mag-viral ang kanilang stunt. Nasaan yung motor? Sino nagbenta? Ang bilis nyo naman natang ng benta. Reckless driving, no helmet, wrong footwear at improper person to operate a motor vehicle ang mga ititiket sana sa kanila. Kaso sa kanilang apat, isa lang naman ang may lisensya na pwedeng patawan. Inuutusan kita na isurrender mo sa akin ang lisensya mo ng Lunes ng alas 9 ng umaga sa tanggapan ng Intelligence and Investigation Division. Asan po yung nanay? I-surrender mo ninyo sa akin ang lisensya. Okay? Sa amin sa LTO, kahit wala silang license dahil 16, pero pag umabot sila sa yung hustong gulang nila para mag-apply, hindi pa rin sila mabibigyan for 1 year. Kasi yun yung lalabas pa rin yung record na nangyari ngayon. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.